Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano ino subject na kini ang inyong katong programa sa TV Argumento. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Nakitay tagaan og gamay nga reaksyon nining video nga gipasa ra pud sa atoa. Nya pagkahuman na syempre kinahanglan nato kini tagaan og gamay nga pagtubag tungod kay naay panultihon nga ang usa ka bakak balik-balikon alang ni abtong mga tawo nga wala masayod daw mahimo ning gitawag og tinuod. So sa walay paglangan-langan ato unang paminawon, and at the same time every puntos nga ihang ihatag ato ang tagaan og pagtubag. Ato nang i-play ang iyahang tawag ining video. Siya Hudiyo, unya ang Roma iyahang kalaban. Actually, wala ko kabalo kung tawag ining pastoy bakini, ining ato ang higala nga dili Katoliko. Nga naman kinaa siya siguro mga 4 ka puntos, 4 o 5 ka puntos nga iyang gisupak nga sumala pa niya nga ang simbang Katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili daw kuno gitukod sa tong Ginoong Kristo tungod ni ining maong gitawag og mga rasuna kaning iyang i-present karon sa mga nang ato ang tagaan o igo nga pagtinaw kay syempre normal man gyud na nga syempre magsusupak gud sila, wala gud nila gidawat ang pagtuong Katolika, so normal gyud na nga naa sila mga puntos pod nga ihatag. Pero ang problema actually gitanaw naman ako ning video, mubo ra man kaayo ni, pero wala gud siya gihatag nga igong ebidensya, puro lang tawag ining opinion. And ang opinion man god basta na ebidensya di man gud na mabarog. Di man gud na mabarog. Basta opinion lang ha. Sagad sa mga dili Katoliko nga nangatake ag dili mutuo sa pagtulunan sa Iglesia Katolika or mismo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, halos tanan puro opinion ra gyud ang ilahang ilabay against sa simbahang Katolika. So atong i-play pagbalik mga sir mga ma'am. Imposible kaayo nga si Kristo maoy magtutukod sa Romanong Katoliko nga simbahan. Number 1, siya Hudiyo, unya ang Roma iyahang kalaban. Na iya day ipangalan sa iyahang kalaban. Kini nga punto ingon pa niya nga tawag ini imposible daw kuno nga ang simbang Katoliko iya ni Kristo. Tungod kay si Kristo daw Hudyo, nya pagkahuman ang simbang Katoliko Romano Katoliko daw. Actually kada nga klaseng gitawag pangunahon na ilhan kaayo or mailhan nato nga ang iyahang interpretation or notion sa term nga Romano Katoliko nag-refer sa rasa. No sir. Nga naman kay ang word magud nga Romano Katoliko, it is an ecclesiastical term. Wala na nagamater sa gitawag og atuang rasa. So ang argumento nga dili daw kuno gitukod ni Kristo ang simbang Katoliko kasi Kristo Hudiyo niya ang Romano Katoliko, Romano, mali na siya nga pagsabot concerning sa term nga Roman Catholic. Kay ang Roman Catholic sir, for your information, again, termino kana nga gigamit sa simbahang Katolika nga nag-refer sa simbahan sa Roma nga wala gidawat sa Jerusalem, gipaabot sa Roma, ug tungod sa Roma ang pagtuo mikaylap sa tibuok kalibutan. Romans chapter 1 verse 7 to 8. Dili nang inyohang sekta sir. Nga naman tungod sa inong kanang inyong sekta gitukod ra man nagkano, gitukod ra man Amerikano. So anay kalabutan sa gitawag og Biblia. Ang naay kalabutan nga naa sa Biblia kanang giingon na San Pablo, tungod kaninyong taga Roma milukop sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So mo na point din na nga ang word nga Roman Catholic wala na nag-refer sa gitawag og rasa. And at the same time, mga sir nga mga ma'am, para di ta mailad aning maong gitawag og tawhana, ang simbahang Romano Katoliko, ang iyang membro di lang kay mga Romano. Tanang rasa sa tibuok kalibutan mo na iyang membro. Ako Pilipino man ko pero Romano Katoliko man ko. So, buti pasabot, ang word ng Roman Catholic, mali ang pagsabot, sinurambaw nga pagsabot, binangag nga pagsabot, kung ingnon nato nga nagapunting na dito sa rasa. Another point niya. Laban ang iyang simbahan. Ikaduha, wala kay mabasa sa Biblia nga si Kristo maoy nagtukod sa simbahan nga Romano. Ang atong mabasa magud sa Biblia, St. Matthew chapter 16, verse 18, sumalapas ng Ginoong Kristo, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wa niya nganli ang maong iglesia. Nga naman, kay kabalo man ang atong Ginoong Kristo nga naa mga squatters, nga mga kun-ang ng maong gitawag og iglesia ha. So, buti pasabot, mo nang wa niya nganli, tungod sa inong kabalo siya nga naay mga mini, mga bugos, mga fake,
nga magtutudlo magbitbit pod sa iyang ngalan. Pero imo niya mailan ninyo nga ako ang pundok tungod sa ako ang gitawag og tungod sa ilahang kinaiya kung baga. And sa tibuok kalibutan ug sa tanang panahon from the 1st century AD until now usa lang kabuk iglesia ang nakatuman anang giingon ni Kristo nga et forte inferi non prevalebon adversus iyam bisan ang ganghaan sa impyerno dili gayud nakabuntog niini og kanang iglesia mao ng simbahang Romano Katoliko dili na inyo dili nang inyong pundok pastoy ngano man tungod sa hinungdan na kanang inyong pundok ipangtukod ng Amerikano og posible gani nga ikaw na mismo nagtukod anang imuhang kaugalingong pundok mo nang bisan pag-usaon yung atake simbahang Katoliko magpabilin gyud na kanang mong iglesia mo na iglesyang gitukod ni Kristo bisan pag may way mabasa it is a fallacy of silence palasyos na kumo ka di mabasa di tinuod palasyos na ilad na siyang argumento kay ikaw gani mismo kanang imong pundok di na mabasa sa Biblia kanang inyong giparehistro og never put sa Biblia nga kanang inyong giparehistro pundok mo ng iglesyang gitukod ni Kristo it does not mean nga tawag ining mubarog nga di mo tinuod kay di mo mabasa. O tinuod mo tungod kay gitukod mo og tao. Tinuod mo tungod kay kanang inyong pundok way kalabutan ni Ginoong Jesucristo. Tinuod mo in the sense nga nag-exist mo pero bot-bot ng inyong giangkon na kamo ang tinuod. Muna bisa pagkapilaw mo supak sa Iglesia Katolika Apostolika Romana magpabilin na kanang pundok ka iyas Ginoo. Next nga argumento. Katoliko wa kay mabasa litra por litra. Ikatulo dili si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan. Kanang giingon nga walay mabasa litra por litra dili man pagtulunan sa mga apostol never man nagitudo ni Ginoong Jesucristo nga ay magtuo kung di mabasa litra por litra imbento ninyo na mo nang pagtulunan nga hinimo lag tao kini atong mga amigo nga mga di Katoliko mo na ginaingon ako ba nga baro ganin mo kana lang mo ebidensya tan-awa puro raba ba first point niya second point wa gyud sige hatag nga tawag anang ebidensya puro ba. Sige. Third point. Romano Katoliko, tungod kay ang mga pagtulunan ini 99% sa mga pagtulunan sukwahi sa atong Ginoong Jesucristo nga mga pagtulunan. Ug lastly, kinsa po nag-ingon yung mga sukwahi? Kamo? Nga tawag ining nisulpot lang sa 15, 16, 17, 18th century. Naaba mo moral nga moingon mo i-question yung simbahang Katolika nga wa nakatuman sa sugo sa Ginoo o wa nakatuman sa balaang kasulatan. Wala mo credibility nga i-question ninyo ang simbahang Katoliko nga nasayop ang simbahang Katoliko mao nimo na ngano tungod sa hinungdan dili man musakop niya and at the same time kamo nga mga pundok gipangtukod lang mo kano gipangtukod lang mo tao kinsa man mga mo question sa simbahang Katoliko kinsa man mo question naaba mo credibility to question the Catholic Church no wa mo credibility ganon mga piki mamong dagko. Kung kamo ang basis nga ang simbahang Katolika wa nagsunod sa gitudlo sa Ginoong Jesucristo, kauban na mo siyawa. Kung kamo ang basis, ay pulos, baseless. Mabato nga puro lang mo yawit ng inyong tawagan ng gipangsulti nga naman, wa mo migibasihan. Kako mahimo mong tinuod, mahimo bakakon si Kristo. Ang gingon sa Ginoo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod 20. Ang question, kamo na. Kung kamo na, ako hindi na kamo, kinsa man na. Sumala sa kayasayan, mo ba't mo kuto kasaysayan nga naman kay para mailhan gyud og kinsay tinuod. Una kamo, magsige mo pangatake sa Iglesia Katolika, sige mong supak sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, i-provide ang inyong history. Kaya para makita nato nga naamoy credibility, naamoy authority to question the Catholic Church. Kami ang dapat mong question sa inyo ha. Nga naman tungod sa inyo kami ang naas tinuod ng iglesia. Asa mo nagbasi authority to interpret the Holy Scripture? Asa mo nagbasi og tawag ining hugot sa kusog nga makaingon mong tinuod mo? Opinion ra man ninyo. Yes, i-respect nato ang inyong gitawag opinion pero it does not mean na kamoy nagunit sa facts. Opinion ninyo na. Dili man ako matama ka ng inyong opinion kay inyo man nagkatungod nga magbaguna-una mo ana. Ang punto na namo among gitug-an ang tinuod na kanang inyong opinion dili na mo barog against sa kamaturan. Ang kamaturan bisan pagkapila mo supak, bisan pagkapila ninyo dauton ng simbahang Katolika, magpabilin siya nga iyas Ginoo. Next, last point. Dili si Kristo may nagtukod sa simbahan Romano Katoliko tungod kay ang mga tao na sakop nini wala nabako. Ang iglesia gitukod sa atong Kristo
walay buling, walay kunot, walay mansa, putli, balaan, matarong sa tumangan. Kamong ano nga puno man mo bisyo sa kanang mga pare ninyo kusog kay Manginoo. So, pasabot di ay, nagbase di ay ang kabalaan sa iglesia sa iyang mga miyembro? Kuning unana nga to ang notion sa atong pagsabot sa kanang giingon nga ang iglesia putli, ang iglesia balaan, mahulog nga dito balaan tong gitukod sa Ginoong Jesucristo. Ano man kina may Judas usa. Pagkamatay sa mga apostol, naa na po'y tawag ng mga badlungon. Gani, baligya pa. Di ba sa Ananias? Buhat Kapitulo 5. So, kung nga itong pangunahuna, notion na ito nga, dili mamahimong balaan ng usa ka iglesia tungkol kay daghang mga badlungon nga naasulod sa iglesia, imo nang gi-question si Kristo. Sa 12 ka mga apostoles na ay Judas. So, ang buti pasabot na laman ang iglesia ng gitukod ni Kristo. Sa first century Christians, kadaga mga Kristiyano mga badlungon. And biblical na. Mabata always nagapahimangno ang mga apostol kaniadto nga ayaw mo palingla sa inyong kaugalingon. Nga naman tungod kay kabalo sila nga makasasala. Daghang mga makasasala mo sulod anang simbahan na. Nga naman kinaadin ni ang grasya. Kay putli man asa man ni mangita ang mga makasasala og putli nga relihiyon sa inyo na pundok nga gaangkon-angkon nga putli mo nya pagkauman pati ding hugawa tungod kay gipangtukod na mo kano. Di na pwede. Di na pwede na yung anang klaseng argumento na to ang gitawag og gasundong. Usapan pa ba, supak kana nga klaseng argumento, supak na sa realidad sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ang iglesyang gitukod ni Kristo para sa mga makasasala. Wa ba to ingon niyang wa ko mo anhi alang sa mga matarong kung dili mi anhi ako alang sa mga makasasala. Kining moong iglesia ha gitukod niya ni kay para ang mga makasasala musod ini aron makabaton og grasya. Mao man ha. Oh. Karon, ingon mo nga puro mo tawag ining tarong. Naman lagi may mga palahubog na. Nya, sure mo sa inyo wala. Kini mo mga tawa na mga ipokrito ni. Mga hypocrites kumbaga. Si panaway sa Katoliko, wa nila mabantay nga naali akong truso sa ilang mga mata nga ang ilang mga miyembro tago-tago pod, buhat og di maayo. Pero di man gunamoy atong isyu or sintro kumbaga. Nga naman kay again, ang pagkatinuod nga iglesia wa na nagabase og nagamater sa membro. Ang tinuod nga iglesia nagikan kang Kristo. Og maoning iglesia nga diin kinahanglan pasakupan sa mga makasasala. Nga naman aron maluwas 1 Timothy chapter 2 verse 4 kay katuyuan sa Dios ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. Kasi may luwason kadtong mga makasasala nga moduol kang Kristo. Mo betong simbahang Katolika daghang tawag ini makasasala. Na sa sulod sa simbahang Katolika pero it does not mean nga di na siya may iglesia gitukod ni Kristo. Og tungod ni ining mga makasasala, ma-exercise, ma-practice ang gisugo ni Kristo nga pagpangluwas og mga tao. Mao man punto mo na ikaw di man musakop sa Iglesia Katolika Apostolika Romana inyo pag yung ibran ang simbahang Katoliko nga dili iyan ni Kristo, manubag mo sa founder ana. Kunya never gyud ko nakadungog sa iyang upat ka mga puntos nga iyang gi-present karon. Nakalitok siya kinsay founder sa Iglesia Katolika. So, buot pasabot, chismis. Buti pasabot, opinion ra. Wala nagbase sa ebidensya. Naigingon na contrafactum non-valid argumentum, ang pamahayag nga musupak gani sa mga ebidensya, kanang maong pamahayag, wa na mga pulos. Mao po ni pamahayag sa atong higala, nga to ang reaksyonan karon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta
suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.